Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday night mga lodi. Grabe mga balita natin ngayon mga idol, no? Malupit mga lodi. At syempre mamaya medyo titignan natin, dadalawin natin yung mga coins natin dati mga lods, kung ano nangyari. At meron ako nakita kanina lang mga lodi na nag-pump nung nakaraan, pero ngayon down ng 50%, 58% pa nga eh. Grabe mga idol, no? So titignan natin yan mga lods. So sa ngayon punta muna tayo sa ating crypto bubble. Ito yung hours natin. So consolidation to mga lodi, kaya ganito yung tsura. Tanyo, ang liliit lang ng mga kulay green yan, 0.0 lang something mga lods, no? Pero kung titignan nyo yung araw niyan, negative pa rin yan mga idol, no? So ito, bago tayo mag news, check muna natin to. Alam nyo ba tong Zcash mga lodi o yung ZEC? Yung SEC mga lods, no? Kung titignan nyo, eto, nakita ko lang kanina mga idol, grabe pala to mga lods, no? Simula nung check nga natin to, ano ba to? Buwan ng November, no? Kasi syempre November eh. 1 month mga lods, no? Ito yung pinaka top niya. 58%. Grabe. Grabe mga idol, no? So sabi ko grabe yun. Syempre marami nung nakaraan, nung lumipad to mga lodi, ang daming comment mga idol nung lumipad to. O ba't wala kayong SEC? Malupit yung SEC na yan, wala pala kayo, hindi nyo pala alam kung ano yung mga magagandang coins sabi sa akin. Grabe naman yun si kuya. So ngayon titingnan natin kung ano yung nangyari dito. So bukod dito pala mga lods, tignan din natin yung iba nating mga coins dati, no? Dalawin lang muna natin bago tayo mag news. B-Chain, grabe, no? Alam nyo dati nakabili pa ako dito ng ng 2 pesos tas nag 4 pesos. Ngayon 0.7, grabe naman yan mga lodi. 0.7 B-Chain, nako. Ngayon lupit niya na. So check natin yung naman, bukod sa B-Chain, Illuvium, nako, ito may 400. Nakabili pa ako nito ng 600 ba o 400. Ngayon, magkano kaya to mga lodi? Oh my goodness, 300. 300 mga idol. No? 99.6%. Alam nyo kung bakit nanginginayang ako dito sa Illuvium na to? O para for me is good to buy to? Kasi tignan nyo mga idol, tignan nyo yung page ng Illuvium. Active sila mga lods. No, active sila ngayon. Marami pa silang mga, ayun, may mga top players pa nga sila mga lods Ayan, no, tingnan niyo 22 hours ago. Tsaka ini-improve nila yung game nila. Ayan, no, kita niyo. This should have been the end of Umbre. Ayan, meron silang mga tournament. So for me, may utility mismo yung Illuvium. Kaya parang sabi ko, grabe naman, ang baba ng Illuvium. Parang ang sarap bumili ng Illuvium. Ngayon, kasi nalaro ko to yung Illuvium na to mga lodi. Alam niyo naman yung pag sinabi kasing AAA games, medyo hindi madali yan gawin. At kung titignan niyo yung kanilang mga games ngayon, ang ganda pa rin mga loads. Grabe pa rin yung mga digmaan. Hindi nyo, may mga bagong stage na Ayun, may meron na nga silang parang boss battle. Wala niya nung naglalaro ako. Tagal ko na hindi naglalaro, 1 taon na ata Pero meron na silang mga ganyan. Ibig sabihin, nag-i-improve. No? So, yan Illuvium, grabe, 300 pesos. Check natin yung iba. Gala naman tayo. Grabe naman to. 0. 0.3. Oh my goodness. Oh my goodness, mga lodi. 0.3, 99.1% yung yung sale. Ay, yung discount. 99.1% yung discount ng Gala. So, check natin yung Gala, mga idol Kasi, yung Gala Games, marami ring magagaling na developers dito dati. Alam niyo nung ni-research ko yung Gala noon, halos mas magaling pa nga yung mga developers nito, mga nandito kaysa mga sa Axie. Pero grabe, no? Grabe yung Gala, isipin niyo, 0.3 o 14 hours. So active pa rin sila. 'Di ba? Kita nyo, active pa rin. November 29 lang to. So meron pa ring mga balita sa kanila, meron pa Gala Games, Bexy Village, meron pa ring galaw. Kumbaga hindi masabing magra-rug pull kasi ang tagal na nito. Kung nag-rug pull to, matagal na. 'Di ba? Pero medyo bihira sila mag-post, no, mga lodi. Ayan yung Gala. Ano pa ba 'yon? Check natin. Punta na tayo sa natin.
sa SLP. SLP mga lodi, boom! Ayan na, 99.9%. Parang 99.8%, grabe na to. Dating 20 pesos mga idol grabe. Ayoko na tignan yan. AXS naman mga lodi, nako. Alam niyo yung AXS mga idol, isa yan sa mga sobrang solid na coins dati, di ba? AXS, grabe 59 pesos. So alam niyo ba ilan na to? 99.3% din discount mga lodi. Grabe 59 pesos. Nag 8,000 to di ba? All time niya. Ay 8,000 Imagine, hirap na hirap ako mag-breed dahil sobrang mahal ng AXS noon, 8,000. Tapos kailangan mo ng dalawang AXS para mag-breed ka. Isipin mo 16,000. Tapos ngayon kung mag-breed ka, ano na lang, 100 piso. Grabe. Ron coins natin. Ron coins. Nako, magkano kaya Ron coins? 8 pesos. Ani, grabe Grabe mga lodi. Meron lang maraming pera talaga Grabe to mga idol. Hindi ka panipaniwala yung mga hindi ko ini-expect na makikita ko ng ganito kababa itong mga coins na to. Mga lodi, no? 96.4%. Grabe, 8 pesos Grabe. Malupit. Wala talagang pinanalo, dire-diretso pa baba Mga lods, ano kayang plano ng mga developers ng mga coins na to? Mga lodi, no? Grabe to. Star Atlas kaya. Star Atlas. Ito ba 'yon? O yung isa? Atlas. Grabe rin to mga lods, Alam ko hindi itong Star Atlas na to ito ata Star Atlas Grabe. 99.8% din. Puta, parang SLP Parang SLP mga lodi, grabe So, ito yung sinasabi natin mga idol na kung meron kayong mga hold na ganitong coin, siguro mas maganda kung ngayon kayo bibili. Pero kung nakabili kayo last 6 months, last year na mga ganitong coins nako GG mga idol ikumpara niyo yung baba nila sa loob ng 1 year 89% yung Atlas check natin yung sabi nating B-chain hindi natin nakita kanina sa 1 year lang tingnan natin mga lods sa 1 year yung B-chain bilisan mo idol ang bagal lang net ko ngayon mga lodi So ang bagal mga lods so hayaan nyo na. Tingnan nga natin kasi tagal So yung mga coins na to mga lodi, Illuvium, Gala, ito yung mga coins nakalimutan natin yung Sandbox, tignan yung Sandbox, isa rin yun sa mga tapos yung tawag dito Bored Ape Yak yung mga ganun. So kung titignan natin ngayon yun, grabe nakababa nun mga idol. So ang sinabi ko nga ngayon, sa panahon ngayong cycle na to mga lodi is yung utility cycle o yung utility coins. Kumbaga tokenized na basta yun, mamaya may kita niyo yung sasabihin ni Raul Fal mga lodi tungkol diyan sa cycle na yan. So punta muna tayo dito mga lods sa Pilipinas. Grabe to, totoo ba to? Sabi dito, flood control funds laundered through crypto. ICCI TWG chairperson revealed so yung mga flood control funds mga lodi, pinag-uusapan pa lang natin tong money laundering mga idol, ginawa na nila, di ba? Ito yung topic natin yung nakaraan yung money laundering. So sipin nyo nilaundered sa crypto yung mga flood control money o yung funds. Grabe. Ay dito, dinaman nyo pa crypto mga animal. Tapos sasabihin the funds can no longer be recovered and we don't know who's accountable because it's crypto. So let's ban crypto and all exchanges next time.
misdirecting the attention of the people na naman. Nako, masama yung binabala kung totoo yan, mga lodi. No? So, ganun pala ginawa nila sa flood control funds, mga lodi, nilaunder nila sa crypto. No, matalino rin yun, ha. Oh, ito naman. The Philippine stock market could rebound to 7,500 next week, according to First Metro Securities. The report detailed how such levels are possible with the government push for more substantial reforms, more efficient deployment of public funds, and fresh foreign capital. Separately, initiatives like Project Bayani, which highlights the tokenization of local public equities markets, could drive local capital towards the PSEA. So itong mga to, mga idol, sa tingin ko malabo to, na kasi sa buong Asia tayo yung bumagsak, 'di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi syempre yung mga investor, mga lodi, hindi mag-invest kasi alam nila corrupt yung mga nandito sa ngayon, no? Sa ngayon corrupt daw. O ngayon kung makaka-recover tayo, parang hindi pa siguro ngayon. For me, mga idol, ewan ko kung totoo to, pero sa tingin ko hindi to mangyayari ngayong cycle. Siguro sa mga susunod, pag may tiwala na yung mga investor sa Pilipinas. Ngayon kasi balitang-balita, 'di ba? Kasi mga idol, nabalitaan hindi lang binabalitaan ng mga mainstream media, pero binalitaan sa buong mundo, mga lodi, yung tinawag ni Aimee, yung kapatid niya na drug user o drug addict, mga idol, nabalitain sa buong mundo na tinawag ng kapatid ng presidente ng Pilipinas, kapatid ng presidente ng Pilipinas, tinawag siyang drug addict. Nabalitain sa buong mundo, mga idol. So sa tingin nyo, kung ikaw investor ka, no, ano lang to, ginagawan ko lang ng sense, mga lodi, yung nangyayari. Kung ako investor ako, ba't ako dyan pa mag-i-invest? Saka na muna, 'di ba? Sa ibang bansa muna ako sa ganun. Kaya bumagsak yung market natin ng mga nakaraan, mga ayun yung sa tingin ko lang. Kung mali ako, di mali ako, ganun lang yun. Pero BSP reviews a stablecoin proposal amid cautious crypto stance. No, the Bangko Sentral ng Pilipinas confirmed that it is reviewing multiple proposal to launch a stablecoin in the country. Speaking in Hong Kong last November, BSP Deputy Governor Zeno Abenoja added that a majority of proposals are for US dollar-backed stablecoin with a handful PHP-based options. No, so 'di ba nabalita na nila na ang gusto nilang ipasahod sa mga employee ng government stablecoin. The Deputy Governor noted how the BSP has seen stablecoin benefits in terms of efficiency. However, the regulator is being cautious and is watching what other players are introducing. The comments came in a few days before the release of a Project Bayani, a report co-authored by PDAX on the potential tokenization in the country, mga idol. No? So, kita nyo naman, sa Pilipinas, medyo andito na rin tayo, nagkakaroon na rin tayo ng adoption, mga idol. Pero sana, maganda yung mangyari. No? Wag muna nilang haluan ng kadugyutan. No? Kasi, kapag pinasok na, inadapt na yung crypto o yung blockchain sa Pilipinas, mga lodi, tas hinaluan agad ng kabulastugan, yung unang impression ng mga tao, pangit agad kung haluan ng ganun. No? Mas maganda sana kung pagka-adapt ng blockchain, pagka-adapt ng mga ganyan stablecoin, crypto, sana makita yung ganda, no? Makita yung ganda para talagang mabuhayin yung mga, parang gamitin, ganun, o i-adapt din ng mga Pinoy. Pero kung maunahan agad ng tax, ng kung ano-ano, although hindi naman tataan sa tax, pero yung, kumbaga yung, alam nyo yun, yung parang gulang agad yung makikita ng mga Pinoy. Pag ito yung ginamit ko, puta, gugulangan lang ako ng gobyerno Parang ganun. 'Di ba? Maganda niya pag nilabas nila, may mga promo, bonus, mga ganun, para matuwa yung mga Pinoy. 'Di ba? Pero kung agad, gulang agad, nako, walang mangyayari. Sana lang maayos nila yan, mga idol, no? Punta na tayo dito. Ito yung sinabi ni Raul Fal
na parang sa tingin nyo ba tama to? Medyo interesting kasi yung sinabi niya rito mga idol eh. Sabi niya rito mga Lodi, Bitcoin should peak in quarter 2 ng 2026. Sabi niya, macro investor Raul Fal, the 4-year cycle is now the 5-year cycle. Hindi na 4 years mga Lodi. Ayun yung sinabi niya rito. Bitcoin should peak in 2026, probably quarter 2. Ayun yung sabi niya. Pero ito mga idol alam nyo yung cycle kasi na 4-year cycle, kaya nabuo yan dahil sa halving event. No? Yung halving event. So every 4 years kasi yun eh. Mga lods eh. Kaya dun yun, hindi, yung baga, every ilang blocks ba yun? Basta nakalimutan ko yung blocks eh. 10,000 blocks ba? At approximately 4 years yung nangyayari yun. So every 4 years. Ngayon, kung magiging 5 years to, naku magugulo yung, hindi na natin malalaman yung epekto ng halving pagka 5 years, no? Pero pwede rin mangyari to kung ito yung sa tingin niya is pwede possible, 'di ba? Pero kung kayo tatanungin, lalo na yung mga OG diyan, mga lods, no, sa tingin niyo ba medyo possible yung 5-year cycle halos 4 years lang yung halving event nangyayari, 'di ba? Ano sa tingin niyo? Ito yung ito yung pinaka matinding dito tanungan Kasi kung mangyayari man na 5-year cycle na tayo, invalid na. Invalid na yung mga history. Mga Lodi, gagawa tayo ng bago. Di ba? Gagawa tayo ng bagong titignan o bagong history kapag 5-year cycle na tayo. Di ba? Ganun. So, sa akin, napaka-interesting nito mga idol. Pwedeng sumang-ayon ako dito. Pwedeng hindi. No? Kasi kung sinabi niya na ang pinaka-peak daw is quarter 2 ng 2026, halos siguro mga 6 months pa yun, no? Di ba? 6 months to 8 months. So, kaya ko pa ba maghintay ng ganun? Naman. Naghintay nga ako ng 4 years yung 6 months pa. Di ba? So, tayo, hindi naman tayo magti-take profit ng talo. Di ba? Kasi may nag-comment sa akin dyan boss, kala ko ba kahit anong mangyari, quarter 4 ng 2025 magti-take profit ka. Sabi niya. Sabi ko, oo naman. Kaya lang ito, magmamatter pa ba 'yon pag sinabi ko na sige, nag-take profit ako, maniniwala ka ba sa akin? Sige, hindi pa ako nag-take profit, maniniwala ka ba sa akin? Pwede ko naman pasinungalingan 'yun. Pero syempre, kung gagamitan natin ng common sense mga idol, parang ang hirap mag-take profit ngayon dahil hindi naman lumipad yung market 'Di ba? Magti-take profit ka ngayon, tapos biglang pagdating ng quarter 1, quarter 2 ng 2026, lumipad di naiiwan ka, sayang yung ininvest mo. 'Di ba? So, tayo yung mag-a-adjust, no? Kasi hangga't hindi pa natin kinukuha, pwede pa nating i-adjust 'yun. 'Di ba? Ganun 'yun mga Lodi. Tsaka ang tanong ba pang long term ka ba o pang short term ka? Kumbaga, yung sinabi ko naman na yun, which is talagang dapat gagawin ko talaga yun ngayon. Pag lumipad nga lang ngayon ng kahit mga ganito, ganyan, medyo magti-take profit ako. Magti-take profit, hindi ko kukunin lahat. No? Makukuha lang tayo ng mga sabihin natin mga 30 to 40% if ever na lumipad ngayon. No? Ganun lang yun. No? At syempre sabi ko nga, tayo yung mag-a-adjust kasi ang hirap mag-take profit kung hindi naman lumilipat ang mag-take profit. Di ba? Kung common sense lang yun, mga idol, di ba? Ito na, kumbaga, in a few days, mga idol, Genius Act first rolls up for proposal, no? FDIC Travel Hill says the agency will introduce the first stablecoin application rule this month. So this month, mga Lodi, siguro, kasi nung pinasa tong bill na Genius Act, mga Lodi, hindi naman agad nagpe-play na yung batas na yun, no? Kumbaga pwede na. Bibilang ka pa ng pinaka mababa ata is 28 days. So ngayong month yun. Kasi nung pinasa to ata, ano bang buwan to pinasa? Nakalimutan ko na Basta ngayong aabot siya ng December na December. So good news to mga idol, no, sa Genius Act na tungkol sa stablecoin. So ito mga Lodi, ito naman yung nakita ko kanina na 'di ba mag-aano na ngayon yung Vanguard, 'di ba? So Bitwise non-Vanguard funds XRP Bitwise XRP ETF nakalagay dito. Tapos sabi dito rin, no, just found this on Vanguard's official website.
Multiple XRPs, Franklin Templeton, Canary Capital, Rex Osprey, ProShare are now showing under non-Vanguard funds in the digital asset category. Looks like access is finally opening up for crypto ETFs, no? So makikita nyo na yun yan. Franklin, Canary Capital, kung ano man yan, Rex Osprey. Di ba? ProShare pala yun, sorry. ProShare. Oh, di ba? So, ngayon mga Lodi, siyempre ano ba, 2 araw pa lang ngayong December. So, para sa akin, tama yung sinabi ni Jay Claver na mahaba pa isang buwan. Pwedeng marami pang mangyari ngayong buwan, lalo na magkakaroon tayo ng rate cut ngayong December, mga idol, no? Tapos, basta maraming mangyayari ngayon, mga Lods, no? Grabe, kaabang-abang yung mga mangyayari ngayon, mga Lods, no? So, ngayon naman, check natin yung ating chart, mga Lods. Actually, nag-short ako kanina, kaya lang, onti lang yung bagal ng internet ko, guys. Nakaka-bad trip. Inis ako. Pag hapon, medyo ganito to eh. Ay, pag gabi eh. No, medyo ganito to. So, nasa 2.01. Sa sobrang bagal, hindi nakikita yung asset ko dito. Ayan. Meron akong $50 eh. Mga Lods eh. Hindi nakikita. Kasi bagal ng net. So, ayan. Punta tayo sa mga comment nyo, mga idol. No? Grabe, pinapractice ko to. Ang dami na magagaling agad, oh. Grabe naman yan. No? Pero iba yung ko dyan. Iba yung aking customize. Ayoko siya ng hindi maganda. Gusto ko maganda siya eh. Kaya binihisan ko siya ng malupit, mga Lodi. No, anong sabihin ko? Asan na tayo? Mag-ano tayo? Babasa tayo ng comment, mga Lodi. Actually, mga idol, sa totoo lang, maaga pa ngayon. Alas 6 pa lang, mga Lods. Customize ko. At, ayan o, yung customize ko. Ganda, panis. May lakad kasi ako mamayang gabi, mga Lodi. Pupunta tayo sa isang piging, mga Lods. Pero syempre, kailangan natin mag-update ng gabi ngayon. At babasahin natin yung mga comment nyo. Swerte yung mga maaga nag-comment. Mababasa natin yung mga comment nila. Yung mga gabi pa mag-comment, nako, hindi natin mababasa. Pasensya na kayo. So, ito. Si Lisa Yongson, shoutout sa'yo. Idol, sa Buskalan, legal ang weeds. Basta doon ka lang sa bundok. Grabe naman. Kung napanood nyo yung ano bang palabas ni Leonardo DiCaprio yun? Meron yung nasa island sila. Nakalimutan ko na. Ang lupit nun eh, nung naging sabog siya sa weeds doon, naglakad siya sa bundok. Ang dami niya nakikita, para siya naglalaro ng games eh. May mga boss battle pa siya nakalaban eh. Sabog na sabog eh. Ayan, si Miao, shoutout sa'yo. Si Jonard, naalala ko, pangarap din ni Akagi na maging number 1 sa Japan ng team ng Shohoku. Tama ka dyan, doon ko nakukuha yun eh, maging number 1 sa Japan. Pati si Mitsui. Gusto yun. Lods, yung crypto na nagbigay ng 25 USDT per 100k investment sa G cryptocurrency. Lods, 2026, batas na yung cashless society na sa Europe halos cashless na. Talaga ba? Sa Europe, idol? Next generation, papadaanin yan sa Pi Network at XRP. Grabe, no? Dahil pa rin fan base ng Pi, ha? Tingnan ko, ang bagal kasi ng internet, eh. Taragis yun. Tingnan ko sana kung magkano yung Pi, eh. Pi Network, come on. Ang bagal, mga idol, nainis ako. Ayan, si Salad Channel yon, si Sela Bila, shoutout sa'yo, si Clabis. Magiging magalaw market ngayon dahil sa magiging report ni Jerome. Oo nga. Buti pa sa kanila, pinopondohan pa ng gobyerno yung panghanda ng citizen nila sa Pasko. Pero dito sa atin, kinukuripot pa ng mga sutoy at parang gusto yata ibulsa yung pera pang Noche Buena ng mga kapos at naghihikahos. Grabe, naka-rhymes yun ha. Labis, kung hindi mangyayari yung 4 years cycle, ano na magiging tawag ngayon, idol?
Recycle na ba, Idol? Ayun na nga, parang 5 year na daw, sabi ni Raul Pal eh. Idol, kailan pala yung raffle ni Boy WhatsApp? Sana at least ilang araw or 1 week bago. Oo naman, bago maganiyan, bago magpasko. Mga loads, no? Yeah, kaya kailangan nakaano kayo, subscribe kayo kay Clovis Gaming para ilalive namin yun dun eh. Kasi pangit yung ano yun, hindi namin ilalive yung raffle. Kailangan naka-live yung raffle para makita nyo. Yung ganun, no? Yeah. Bossing, anong cold wallet recommended nyo? Special for XRP. Meron dyan sa description natin sa baba ng video, Idol, yung CryptoBilis. Legit yung link na yan. Nagdi-deliver sila nationwide. Pili ka na lang, ikaw bahala. Si ano yun si M-Boys Adventures. Ayan. Si Richard Tadina, Idol, marijuana kapag may approve agad kay Pangulo yan. Kapag yan, approve agad kay Pangulo. Kapag yan, kasundo nga. Well, pwede. No, dapat pala i-push na natin ngayon yun dahil baka aprobahan ni Bongbong yun. Di ba? Dapat i-push na yun ngayon. Hanggat pabor pa yung ating presidente. Boss, yung 150 trillion news, di raw totoo yan, sabi ni Grok. Alam nyo mga idol, AI ba yung nagsasalita? Di ba hindi naman AI yun? Si ano yun eh? Si Jim Rickards yun eh, mga lodi. At sikat yan, mga lodi. Ayan no? Meron siyang 358 followers. Op. Ayan, no? Marami siyang interview. Ayan, no? Interview pa siya. Oh. Kita niyo yan. Oh, ayan. Si Jim Rickards. Oh. Ibig sabihin, AI ba siya? Oh. At hindi yan AI, Idol. Natagal na yung news na yan eh. Pinaalala ko lang sa inyo. Mark Jason. Boss Jeb, ano pong cold wallet ang mura? May XRP? Hindi kasi naka-indicate eh. Lahat, tignan niyo sa mga lodi sa Google. Kunyari, merong bibiling kayo, check nyo kung available ba dun yung coins na gusto nyo, yung XRP. Kung available sa ano na yon, sa cold wallet na yon, mga lods. Pwede nyo i-search yun. I'm back to Jeblos channel. Tawa ko sa thumbnail, parang mukha niya. HS Romualdez at Kong Saldico sa laki at tigas ng muka, sabi daw. Grabe. Oy, na tawag dito. Ano ba nangyari kay Kiko Barsaga? Na-suspend, no? 90 days, grabe, no? Grabe. Nakakatawa yung Pilipinas talaga ngayon, mga lodi. Inuna pa nila yon, no? Syempre, alam naman natin kung bakit siya sinuspend. Di ba? Kasi hindi nila kaya yung pinagsasabi ni Kiko. Ganun lang yun, wala na ibang reason. Kung hahanapan pa nila ng reason ng malalim yun, mga lodi, tumingin muna sila sa salamin. Parang ganun yun. Lahat ng mga kasiraan na pwede, sa kanila din. Sa Phoenix, Arizona, USA, legal ang MJ sa mga taong may sakit. May shop dito, makakabili ka basta may card ka. O, yun nga. Sana nga may ganun, no? Si Kel Cutie, kaya lang sa Pilipinas, magugulang yung mga Pinoy. No? Kahit walang sakit niyan, malamang. Magaling din sa sugat yan, Lods. Dagta ni Mary Jane. Yan, kasi gamot ko dati. Oy. Magaling yun, mga idol, no? Talagang mabisa. MM Ramos, wala na boss, bear market na. Bear market, hindi na papayagan ng institution kapag pumasok sila. Kung hindi life-changing, wag magbenta. Ito tama yan kay MM Ramos. Kung hindi naman life-changing, hayaan nyo na lang muna sa dyan. Hintayin nyo na lang na lumipad ng malupit bago nyo kunin. Di ba? Ilang taon. Hindi nyo pagsisisihan yun. Magpapasalamat kayo dahil hindi nyo kinuha yun, mga lodi. Ayan, cannabis. Jasper person ayan, Naranjo. Sana mag-dip pa hanggang 1.8 para buy na naman. No, meron na, sana ba? Kasi bagal na internet ko, mga lods eh. Hindi ko alam kung ano na yan, kung legit pa ba yan. Derivatives, idol, yan ang reason bakit tayo down. Option futures, leverage swaps, for example, Big Boy 1 says BTC will go below 100k. Nasa 100, below na po mo.
This is the time to accumulate dahil something ang mangyayari kung tumaas ang market, mapipilitan din sila bumili sa taas dahil TP na rin ang mga nakalong. O, ayan. Bibo Medical, tawag dyan, Medical MJ. Si Robby, grabe talaga load. Still watching Boss Jeb, kapit lang tayo para sama-sama tayo sa paglipad. Sabi ni Mosun Linggo. Si Romel Babiera, XRP deep na ba? Ayan, medyo, pwede. Santos Jandel, shoutout sa'yo. Bitcoin Honey, Joseph Berdin. Gigi Angron, mas mataas pa price ng Pi na walang utility. Talaga ba? Nakalimutan ko yung yung price ng RON kanina. Alam ko mga nasa 8 pesos ba? Disley, shoutout sa iyo. Kahit nga yung flood control, divide per family sa Pinas kasya eh. Masyadong marami. Pwede naman, kaya lang masyadong maraming tao sa Pilipinas din mga lods, no? 116 million ata tayo mga lodi. No, kung bagay, malaki-laki din. Hindi, alam niyo tama nga yung sinabi ni Marcoleta mga lodi. Kaysa ibigay niyo sa mga tao, ibayad niyo na lang sa Meralco. Di ba? Para wala nang bill yung mga tao. Di ba? Laking tulong na wala kang electric bill. Di ba? Marijuana is legal here in Canada. Sana maging legal na din yan sa Pinas. Free the plant. Yun, grabe. Sana ulo. Si Damong Ligaw. Kuroko Sumaki. Favorite na sound effects mo, Boss Jeblo, yung pang. Pang! Ganun, no? Basura man. Alam nyo, sa lugar namin dati, naging sikat na ako dun as announcer sa pangapaliga. Ako yung nag-a-announce, kaya pag nag-3 point, pang, pasok. Yun, ganun, ha? Si Pitong, ang galing ni Pitong, Pitong 3 points. Lamang, Pitong 3 points, Madaming yayaman ulit kay Sachi. Si Sachi, parang siya si Shiba Inu noon. Si Sachi daw. Umangat din si Sachi, no? Quantum Epic, shoutout sa'yo. Si Basura Man, si Albert, shoutout sa inyong lahat mga idol. Kamusta? For me, mas gusto ko pa bumaba. Nang bumaba, kasi yun din hinihintay ng mga whale. Makabay sila sa bottom. Doon na lilipad. Sabi niya, no? Gaslight pa Ibo, sabi dito. King Shangsheng, shoutout sa'yo, idol. Si Totski, yun, naku, munti ka na, Totski. Si Stephen, at ang nag-champion natin, si Instant Tindera. Grabe yan si Madam. Ang bilis pumindot niyan. Siya yung nag-champion. So, ayun yung update natin ngayong gabi. Actually, hapon pa lang mga idol, no? Bawi ako sa inyo bukas. Talagang may lakad lang ako ngayong gabi. Mga lods, sana talaga, maaga ako makauwi. O baka umaga na. So, ayan. Kita-kits tayo mga idol bukas ng umaga. Alam nyo na yan, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, like the video, subscribe kayo kay Clovis Gaming para mabigyan kami pang Noche Buena 500 ngayong December bago magpasko. Kita-kits mga lodi, magandang araw sa inyo at what's up, subscribe Santa Clovis and subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's in the link in the description. Ho ho ho, Merry Christmas!